tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 42, 1-4. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya. Siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig o ang kanyang tinig man sa lansangan ay iparirinig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa ng bahagyang nagdiningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi man lulupaypay o madudurog man, hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Si Jesus ang lingkod ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas na darating ang kanyang lingkod na kanyang inaalalayan, hinirang, kinalulugdan, pananahanan ng kanyang espiritu, at maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Ang lingkod ng Panginoon ay ang Panginoong Jesus. Susundin niya ang Ama na isakatuparan ng katarungan sa pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay bilang matuwid na handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Awit 20. Mag-ukol kayo sa Panginoon o mga anak ng makapangyarihan, mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng baha. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang Panginoon ay hari. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Upang maipatupad ang kanyang katarungan, ang hatol at parusa sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na umako ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang pagsunod hanggang kamatayan, si Jesus ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa kanyang pangalan ay lumuhod ang bawat tuhod at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Roma 6:3-5. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang bautismo kay Kristo Jesus. Ang paglulubog sa tubig ng bautismo ay larawan ng paglilibing, at ang pag-aahon sa tubig ng bautismo ay larawan ng pagkabuhay na muli ng binautismuhan. Ang tunay na bautismo ay ang bautismo kay Kristo Jesus. Ang bautismo tungo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay kasama niya noong siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ay pahayag natin na nabautismuhan dahil kay Kristo na namatay at muling nabuhay, na itinuturing natin ang ating sarili na tunay na patay na sa kasalanan,
ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Mateo 3:13-17. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran." At siya ay sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Upang matupad ang buong katuwiran. Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagpapahayag ng kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan, ngunit siya ay nagpabautismo kay Juan. Ito ay dahil siya ay nagkatawang tao upang akuin sa kanyang katawan ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya't kahit walang kasalanan, nagpasailalim siya sa tubig ng bautismo upang ipahayag na siya ay mamamatay para sa ating kasalanan at muling mabubuhay mula sa mga patay. Kaya't nang makaahon na siya sa tubig, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya tulad sa isang kalapati at ang Ama ay nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Ang katuparan ng katuwiran ng Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Jesus na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito ay nasulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos at sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.
sa